Mga pinanggana ko mga kaiksunan, malipayan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lang yugton usab ning atong tulamanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang ato ang pagatun-an karon mga pinangga ko mga kaiksunan, the great controversy. Muna ang karon nga semana, the war behind all wars. Sa di pa tamo pa rin sunahan, gusto lang ako ipibalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church Zone 1 Fellowship. So sa tanan nato mga kapamilya kaigsunan, gidapit na to sa pagtambong dinhi alang sa paghimo sa maong fellowship karong adlaw-adlaw igpapahulay. Taga Duhali, taga Newcastle, taga Lungaog o sa nakadiin ng mga dapit kanait nga lugar sa maong Duhali like Tagum o Santo Tomas o Carmen, Panabo, uban pa nato nga mga kapamilya. Salamat kay kaninyong tanan. God bless you and more power to you ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa pagsugod atong dapiton ang balaang espiritu sa pagpakiguban kanato pinagi so sa kapag-ampo magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa tibuok semana, wala magkulang ang among panginahanglan kay ikaw nagasupply kanamo. Salamat sa grasya ug kaluoy sa pag-amuma mo kanamo. Salamat sa proteksyon. Salamat sa pagbaskog sa among panglawas ug kinabuhi. Ingon man usab sa kalago among pagsalig kanimo magapabilin hangtod sa kangturan. Hinaot o Dios ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamong tanan labi na sa mga nagpaminaw karon. May panglawas, panginabuhi, panrabaho, kaligon sa pagtuo diya kanimo kaalam nga masabtan nimong pulong mabatnan sa matag usa ka mga nagpaminaw. Tanan mga donors, mga sponsors ayaw kalimti in town Ginoo ilang panginabuhi panrabaho tanan ng mga tinguwas kasing-kasing nga uyon sa imong kabubuton ihatag in town kanila. Ang tanang mga kawani ng istasyon nga dinapray kini nga broadcast panalangini ug imong ang tanan nga mga nagadumala sa The Loud Cry Ministries o sa imong buhat sa tibok naong sa yuta ilalom sa the General Conference of the Seventh-day Adventist. Amahan usbon ko pasaylo kami sa mga sala ug salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo kining tanan nga mogitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, the war behind all wars. Matod pa sa to ang memory verse sa Revelation chapter 12 verse 7 and 8. And war broke out in heaven, Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was any place found for them in heaven any longer. So matod pa rin doon ay gubat na mibuto dito sa langit si Michael o ang iya mga manulunda nakikaway batok sa dragon o sa mga manulunda sa dragon nakikaway usab o kini sila wala makadaog dito sa langit na pildi kini sila o sukad yadtong panahon na wa na sila luna sa langit hangtod bisan kanusa. Ang Dios mga pinangga ko mga kaigsuonan usa ka maayong Dios pero daghang mangutana kung maayo ang Dios niining kalibutan nganong bati man ang dagan sa kalibutan. Unsaon man pagkahimo sa Dios nga mahigugmaon kung ang dautan nagpabilin sa atong kapanahunan. Manay mga pangutana sa kadaghanan nganong bati man ang nagakahitabo, dautan man ang nagakahitabo ngadto sa mga taong matarong. So kini nga itong pagtuon karon mga higala mao ni ang mo kontribuer og mga sulbad, mga tubag sa mga pangutana kay ang gugma sa Dios mga higala dili matarog. Ang gugma sa Dios magpabiling dili muirog. O kini ang gugma mga higala mao ni ang kinaiya sa atong Dios. Og ang tanan niyang mga binuhatan pulos na kasintro alang sa paghigugma. Ang gugma nga pinugos dili na oyon sa Ginoo. Ang gugma nga lisod-lisod dili po na oyon sa Ginoo. Dili pod pwede himuong balaod ang gugma mga higala. Buti pasabot ang gugma dunay freedom. Dunay kagawasan mga kaigsunan. Muna giingon ni Sister White sa Desire of Ages, page 22, that only by love is love awakened. Pinaagi lang sa gugma, mabanhaw, mapukaw
ang gugma. Ang tanan mga higala mo sumada total ngadto sa freedom of choice. You cannot say that I love you and I will serve you because somebody has forced me to love you. No. Love is a freedom. Ang gugma mga kaigsunan, usa ka na siya kakagawasan. Freedom. Dunay pagpili nga pagahimuon. Abi ninyo ang atong kahimtang karon mga higala nagpuyo taning kalibutana nga kining atong kalibutan mga higala na immersed sa usa ka conflict mga higala sa galaxy nga diin wa ta kabalo, wa ta kabantay, kung dili ta makabantay niini dili nato makit-an ang posibilidad nga ang conflict di ay real. Kay balo ka na ay mga bagong gipalabas ron ang siyensya mga higala. Kalambigitan ni ining pagngitngit sa kalibutan karong April 8, 9, and 10, ilang gipasabot o ilang gi-explain ang ilahang findings karon sa tibuok galaxy mga higala. O ang uban pang mga galaxy sa nagkalain-laing mga bahin sa kawanangan. It's not only Milky Way galaxy mga higala, but there's a lot of galaxies in heaven. Nga matod pa nila ang tanang mga galaxies mga kaigsunan naga-move, nagatuyok. Sometimes mingon ta nga yes, not sometimes but every time we say that the planets are the one ay nagatuyok mga higala sa tibuok solar system nga mao ang adlaw. Pero ang pagtuyok sa planet mga higala na-motivate kini sa tungod sa pagtuyok sa tibuok galaxy. Tibuok galaxy og tan-aw nimo ang kawanangan mga higala. Ang tanan nga mga galaxy sa tibuok kawanangan nagtuyok na sila nga nag-travel mga higala to somewhere. Naglumba na sila og travel mga higala to somewhere in which we do not know where. Bisan ang mga scientists wa sila kabalo asa ba ang ending nga travel niining tanang mga galaxies karon sa tibuok kawanangan. Sa kadako sa kawanangan nagtuyok ni sila tanan, nagalupad ni silang tanan, naga-travel sila sa usa ka lugar in which wala ang even the scientists cannot say og asa padulong. So maduging tuyok mga higala dunay kanang mahitabo nga pagkairog-irog sa mga planeta, pag-irog sa adla, pag-irog sa orbit mga kaigsunan. Although di gud mo ambak sa orbit, pero mo irog sila hangtod magkalinya, magka-align mga higala. And what is the purpose that scientists cannot explain? Dili ma-explain sa mga astronomers kaning paglinya sa mga planeta, pagngitngit sa tanan. Ma-explain nila ngano nagngitngit, ma-explain nila ngano nga naglinya ang mga planeta, but they cannot understand why it is happening and for what is the purpose why it is done like that. Di nila ma-explain og nganong nagaingon ni ana. So dinhi mga higala sa tanang mga planeta sa tibuok galaxies nga Milky Way o sa tibuok planeta, tibuok universo nga mga different kinds of galaxies, ang Milky Way lang ang dunay problem. O ang Milky Way po dili po tanan nga na ang planeta sa Milky Way mga higala naga problema. It's only the planet Earth. Kini lang yung planeta nga diin ni ata karon nagpuyo, mo ray dunay problema. The rest mga higala walay problema. Kaya nga naman, ang conflict forces mga higala na dito sa langit tungod kay napildi si Satanas, nalabay din hipadulong sa yuta. Paglabay din sa yuta, this planet Earth dili karon naggrabe naglala ang forces sa spiritual fight mga higala sumala pa sa Episo kapitulo 6:12. Pero bisan pa ni ana ma-feel nato mga kaigsunan nga dunay gugma ang Dios kanato o ma-feel po nato ang epekto sa gubat like the disasters, calamities, death, and immorality nga nagapadayon sa atong kapanahonan karon. Ang atong kinabuhi mga higala at stake. At stake mga kaigsunan. Walay kasiguruhan na miligro ang atong pagkinabuhi o ang atong lealtad sometimes kung wa makapundar diha kang Kristo mahimong walay kasiguruhan, pero
ang atong pagpili, mga higala, determinasyon sa atong pagpili shall make our faith, our loyalty, our trust diha sa Ginoo nga magpabilin nga sigurado. Atong paghisgutan karon nga semana, mahigala kini gitawag og the beginning of the conflict. Next is the rebellion in heaven, the rebellion on earth, love strikes back, and the conflict today. Muna itong pagadugukan, mga higala kaigsunan, niining ato ang pag-review sa atong lesson karon. Pag-ingon nga the beginning of the conflict, sumala pa sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 15, you were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you. Matod pa sa Dios, mga higala, ikaw Lucifer, kika na Lucifer, mga higala, pangalan na sa manulunda, nga usa ka buutan nga manulunda, maalamon nga manulunda, dili na may ngalan sa yawa ka na Lucifer, mga higala. No? Morning light, light bearer, mga higala ang Lucifer. So, dili na siya dautan nga pangalan. The fact, kung ganahan mo ngalan yung anak kong Lucifer, okay rapod. Pero tungod lagi kay bad na atong connotation na pangalan, di na lang po na siya. Okay. Now, dito sa tanaman sa Eden, mga higala, dito nag-start ang kining gitawag og distrust ngadto sa Dios. Si Adan ug si Eva, wala sila nakasala tungod kay nikaon sila sa bunga sa kahoy nga ginili sa Dios. Nakasala si Adan ug si Eva sa dihang nagduda na sila kung tinuod ba ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga ayaw kamo pagkaon niya ng bunga sa kahoy nga naa natanom sa taliwala sa tanaman sa Eden. Og imuhang tan-awon, mga kaigsunan, og imuhang lantawon balik sa Genesis 3:1, dito nag-start ang rebellion sa doubt. So kung magduda na gani ka sa Ginoo, mga higala, please luhod pangay pasaylo. Kaya kung magduda na ka sa pulong sa Ginoo, diha na mag-start ang sala. Magduda na gani ka, murag sayaw na, muirog ng imuhang pagtuo, diha na magduda, diha na magsugod ang sala. Diadtong mga nagatisok og pagduda, nagapagtisok og mga walay pagsalig ngadto sa Ginoo, sumala sa sambingay sa Dios sa Marcos 13:39, trabaho na ni Satanas. Sa ato pa ang root cause ining pagduda, mga higala, si Satanas. Dunay nahitabo nga dili maayo sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, and that was pride. I do not know, di po dato masabtan o diin po sa gikan atong pride niya. Tingali tungod siyang ka-bright, I'm sure for that, tungod siyang pagkabanggiitan, nag-invent siya og feeling pride, jealousy sa iyahang heart. Doubt, distrust, naghihimo siya ni ana sa iyang kasing-kasing. So the first question, mga kaigsunan, nga atong pangutanon, ang Ginoo naghimo bag daotan? No. Naghimo siya og Lucifer, pero dili daotan si Lucifer, ha? In fairness, dili daotan si Lucifer. Ang Dios naghimo og manulunda nga si Lucifer, nga dili daotan. Si Lucifer na mismo sa iyang kaugalingon ang naghimo og something gitawag og daotan, pinaagi sa gitawag kanang giingon og doubt, distrust, jealousy. Mao nay nagsugod diya siyang kasing-kasing. Ang Biblia nagsulti nato nga purely angel of the Lord lang gyud siya. Pero nangutana na sa Isaias 14:12, na unsa man pagkaagi kanimo Lucifer nga nahulog ka man gikan sa langit. Nagpadayon pag-explain ang si manalag ni Isaias, niangkon mangguga nga ako mukayab ngadto, ako mulingkod didto sa tubangan taliwala sa bukid nga balaan, ako so pulos ako ug imong ipon limagyod ka mga ako mga kaigsunan. In other words, dili kay distrust lang or doubt lang, mga kaigsunan, nibunga pagyud dito og jealousy. Nibunga og jealousy. Kamo mga banag asawa
nga naminaw karon, magsugod na gani kag doubt sa imuhang partner. Ang sunod ana jealousy. Dili kay jealousy una nga man doubt. No. Ang una ana doubt. Distrust. La doubt, human distrust, sunod jealousy. Oh, diha na magsugod na magkatay-katay na dayon. Magkatay-katay na dayon mga higala. So, according to Ezekiel 28 verse 12, this angel, Lucifer, was created perfect and beautiful. Exalted siya to the highest position of an angel nga ginahandom sa ubang mga manulunda. Sa to pa siya ang pinaka dito pinasi sa taas mga kigsunan. He was a protective cherub. Ezekiel 28:13 to 14. So kung si Lucifer perfect, ngano nahimo siyang yawa? Giunsa paghimo mga kigsunan nga nahimo mang conflict between God and him began. Why? Ang Dios mga kigsunan naghatag kaniya sa tanan nga mga binuhat. Dili kay kaniya lang sa tanan nga mga binuhat kanang gitawag og freedom of choice. Diha sa freedom of choice, diha nakakita og bangag or buslot. Diha naghimo og buslot, si Lucifer nga lusot siya mga higala gikan sa iyang pagka manulunda nga mahimo siyang yawa. Diha siya naghimog agianan sa freedom of choice. Mas gipili niya iyang self than to Jesus Christ. Si Lucifer ni decide sa mga higala nga tungod sa iyang doubt, tungod sa iyang distrust, tungod sa iyang jealousy. So, iyang gipahinog pag-ayo sa iyang pagbati kining mga butangan ni. So, although we cannot explain why and how he did it, that remains a mystery. But someday when Christ shall come, when we all get to heaven, then that's the time that we can understand 100% how did the devil made it too. Yun sa niya paghimo mga kaigsunan. Okay. So, doon ay freedom of choice. He chose. Iyang gipili mga kaigsunan nga maingon ana siya. He decided to rebel, to fight. And not only that, kini mag-rebellion mga higala. Usay manggod, mga tarungan ka, inuni ka, rebelde ka, kaya nga tarungan ka, dili man na mao. Ang rebelde mga higala, ang saktog yung meaning sa rebelde. O sa katao nga nakig-away kay interesadong mopuli sa pwesto. So mao na gibati ni Satanas mga higala, gusto siyang mo usurp sa power sa Dios. That's why yung matod pa niya, I want to become like the Most High. Sa Isaiah chapter 4, I want to become the Most High. So gusto siyang mahibsama sa Dios mga kaigsunan. And I would like to tell you, there's nothing wrong to become like God in character. In manner, in attitude. There's nothing wrong to become like God. But to become like God, like Lucifer, he wanted to become like God in power, authority, and fame. Gusto siya nga, siyang musikat, siyang isimba. Gusto siya sa posisyon sa pagka-Diyos. So naitabo, maunang nirebelde siya. So usahay bito, matingala ko, mingon sila nga, kanis Pastor Villaber, rebelde mission. Kano sa amang ko nangandoy nga mulingkod ko sa katungdanan bilang president's mission. That's why nagrebelde ko. So di mo na dili na ko na madawat man nga palihog lang, let's change the words. Kaya base onyag ka ng panilingan tayo nagbalik sa Ginoo ba masiingon nga kanas Villaber, rebelde man na. Kung saan pagka-rebelde nga wa magay ko mangandoy mulingkod ng katungdanan bisag pagka-director na lang sa mission. Ang rebelde, usbon ko, ilugo niya ang pwesto. Ang pwesto niya sa misyon, ilugo niya. So, nahimo siyang rebelde sa misyon. So, mao nang but pasabot sa rebelde. Mo na nga, kung sa may kaso daw ni Villaber, rebellion. Oh, gano'n na rebellion mga sugot ramang gani ko nga, kitanggal ko, wala na ko'y trabaho, sugot ramang gani ko.
no, dawa na ko sa payroll, sugot naman gani ko, wag ko diatog labor, kay pailob bang kaha ning ato ang dalan pingon sa langit. So pailob lang gyud ta. Wala kay ko reklamo nga gitanggal ko nila nga, ipasanginlan ko nila nga, dahil mga istorya nga wa po'y klaro nga matod pa 11 ka buok ang aligasyon dito. Mahinungdan gitanggal ko niya, matod niya gitrial sa union, matod pa sa union panahon ni Elder Tabingo, nag-decide sila nga we need only one allegation but true in order to dismiss a person. So meaning kato ng 11 ka buok, walay bisag isa ato nga tinuod. So inana lang nahitabo. So ako lang gi-clear mahigala para masabtan na to what is the meaning of rebellion. Okay? So man naghihibo ni Satanas, nagrebelde siya mga kaigsoon kay. Bingon na ba rin na sila nga kanis Villaber mo ni yawa, nagrebelde pa sila paita po na noy. No, mas gwapo tingal ang yawa kaysa ako no, may namasayod mo. Kay pagwapuhay, gwapo ba yun ang yawa? Sumala sa Ezekiel 28, ngunang ayaw ninyo i-apply sa kuang kaugalingon nga yawa, kay ang yawa, gwapo, dato. Oh, si Villaber, di man siya gwapo, di man siya dato, so dili na ako. No? Okay. Kung atong tan-awon mga pinangga kong mga higala na minaw, ang Diyos mga kaigsuonan, ang Diyos mipailob siya kang Lucifer hangtod ga iyang gi-cast out from heaven. Kani bitang kuan kaniyang merchandise basara ko ninyo sa kamundo ni mga balaang kasulatan manghigala sa Ezekiel Kapitulo 28. Kamundo na yung mga Biblia din na tanawa ninyo mga kaigsuonan unsay gihimo ni Satanas sa langit. Okay, open your Bible, Ezekiel 28. Nako'y gustong ipatanaw ninyo unsay iyahang negosyo sa langit. Okay? Niya ang trabaho ni Satanas, nganong nagubot ang langit mga higala. Nganong nagubot ang langit. 28 verses 14, 15, 16, 17 matod pa nagkanayon. For thou art the anointed cherub that covereth, and have set thee as thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Thou wast perfectly in the ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in you. By the multitude of your merchandise, they have filled the midst of thee with violence. And thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy you, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Tungod sa kadaghan sa imong merchandise. Okay? Tungod sa kadaghan sa imong merchandise. Ang Hebrew word nga gigamit ining merchandise mga kaigsuonan is rekolia. Okay? Rekolia. What do you mean by rekolia? Rekolia mga kaigsuonan, usa siya ka pabalik-balik. Pabalik-balik. Hangtod mamura na siya tinuod. So ang merchandise ni Lucifer dito sa langit mga kaigsuonan, sa ba iyang business? Ang iyang business sa langit, doon na siya gibalik-balik nito nga issue. So kato yung issue niya nga I will, sige siya nga I will, ang sa ito yung gibalik-balik, Isaias Kapitulo 14. Mo niya rekolya sa langit mga higala. Mo niya gipabalik-balik, pasabot niya sa mga manulunda, o niya nakadala siya og 1/3 portion of the Angelicus in heaven. 13, 12 mga higala, hangtod kini sa 14. Naun sa bang pagkahulog mo sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon? Naun sa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang magalumpag sa mga nasod? O ikaw mingon sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit? That's one. Ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios? That's two.
O ako mulingkod sa bukid sa tigumanan, that's 3. Sa kinatumyan nga bahin sa imihanan, mukayab ako ibabaw sa kaitasan sa mga panganod, that's 4. Himuon ko, ikalima na ni, ang akong kaugalingon may sama sa taas o yamot. So kaniyahang kampanya mga higala, yan ang gibalik-balik. That is lie. Di na tinuod. Dili tinuod mga kaigsunan nga kaya niya nga mukayab nga to sa langit aron ituboy niya iyang kaugalingon ug siya mulingkod sa trono sa Dios. Di na niya kaya. Dili niya kaya mga higala nga iyahang pulihan ang Dios sa iyang lingkuranan. Ug di niya kaya mga higala nga mulingkod siya sama sa pangagamhanan sa Dios. Nga may magdominar, may magbuot. Tanan dili na tinuod niya mga isyo. Pero iyang gibalik-balik mga higala. Muna nag-merchandise. Sumagod ka ng mga merchandise o isda. Sige balik-balik. Tilapia, bangos, pirit. Tilapia, bangos, pirit. Bisag ang baligya niya anduhaw. Bisag ang baligya niya kuan kanang singana na kitong. Balik-balik lang gyapon tilapia, bangos, pirit. Na kay bangos wala. Na kay pirit wala. Sana man nimo kitong. Oh. Pero balik-balik tilapia, bangos, pirit. Oh. Si Satanas mo dito sa langit sige balik-balik sa isyo. Mag-brainwash og mga tao mga higala. So, diin na daot nagubot ang mga katawhan sa Dios. Kanang isyo nga nagpabalik-balik, isyo nga pabalik-balik. Nga kana si Bilaber, dunay kabit, tulo ka buok. Si Bilaber, dunay balay nga 6 million. Kana si Bilaber, nangawkaw og kwarta, nadato. Pabalik-balik, pabalik-balik. Ang kadto intang wa kasabot ning tuo, mga kaigsunan. Katong wa kadungog, wa kay balo, wala ka limad madugong say tama, ning tuo. Ngayon ana na gyud kadaotan si Bilaber. Nga naman, rikolya na ni Satanas mga kaigsunan. O kinsa may nagbalik-balik ana nga isyo, sila ang dunay rikolya. Sila may dunay merchandise nga nahitabo. Mabito na giingon baya ni Hitler nga ang bakak balik-balikon, it will become sounding like true. Ang bakak sigyag balik-balik og istorya, madugay mura nagtinuod. Basta sigyag nagbalik-balik hantod ma-legislated na. Mahimo na ng balaod mga higala kay ngano man gibalik-balik man, sumura nagtinuod. Suman ni nagakaitabo nganong magubot ang atong nasod. Takatabo example. Perting gubat United Nations against Iraq. Kay kuno si Saddam doon na siya ay kanang sa to gitaguan sa ilalom sa langob sa yuta. Biochemical warfare. Doon na siya biochemical warfare sa ilalom sa yuta. Motong gibombahan og ngayo ang Iraq ng higala kay kung makabuhi tong biochemical warfare ni Saddam, mabuto tibok kalibutan, billions of people will die. Sa dihang nadakpa na si Saddam, gihalughog ang tanang mga tunnel sa Iraq ng higala, naabay nakuha bisag usa ka bok biochemical warfare, wala. Pero ang tibok kalibutan ning tuo sa isyo nga dunay biochemical warfare si Saddam. I'm not in favor of Saddam, ha? Wa ko'y labot na. Example lang na manghigala kanang isyo nga balik-balikon. Kaya trabaho na ni Satanas nga magsigig balik-balik og isyo. Trabaho na ni Satanas. Mao nang pag-ingon nga war in heaven. Sumala pa sa Revelation 12 verse 7, there was war in heaven. Kanang war nga gisgutan din na, dili na war nga pinusilay, dili na war nga tangke di gira. Kana nga war manghigala gilitok na sa Grigo og polimos. Polimos meaning kalibog, confusion. So ang gihimo ni Satanas dito sa langit manghigala, confusion. And I would like to tell you the same strategy of the devil nga iyang gidala karon diri sa yuta, confusion. Maglibog na mo. Ang doktrina sa simbahang Katoliko mahitungod sa pagkaon ay wala na naoy Old Testament panahon pa na ni Moses, wala na panahon na ta ni Kristo karon. Ang mga membro po ay tama. Sabado kanang adlaw ipapalay kaniadto na
Panahon na ni Moses. New Testament na takaron. Ato ta sa doktrina sa larawan. Kanang larawan ay si Moses maoy ato ang modelo. Gisugo sa Dios magbuhat og larawan. So kitang tanan magbuhat pud tag larawan. Tanawa ragod, di ba makalibog? Pulimos. Pangita mo doktrina nga makalibog na sila ha, pertin daghana. Pulimos. Makalibog nga doktrina mga higala. Sila lang pangadyon, si Kristo mobalik aron sa paghukom sa mga bukid sa mga minatay. Yes, that's good. Pero ang doktrina nila po nagsulti nga mamatay kang matarong, sutoy ka sa langit. Kung mamatay kang dautan, musirit ka sa impyerno. Pero kung dili kay kadautan, dili ka matarong, masangit ka sa purgatorio. So kinsa may hukman sa minteryo? Inigbalik ni Kristo na iya magpanglakaw ang mga minatay. Makalibog mga kaigsunan. Daghan pang makalibog nga doktrina. Kani pong protestante, kamo mga protestante naminaw. Protesta mo sa simbahang Katoliko. Wow, good. Like Martin Luther, protesta batok simbahang Katoliko. So protestante yun mo. Pero nag-ingon ang simbahang Katoliko, kutob sa nagsaulog ug bantay sa adlawng Domingo. Ilalom sa otoridad sa simbahang Katoliko, Romano Katoliko. So kamong mga protestante nga nagpailalom sa balaod nga magbantay adlawng Domingo bilang adlawng igpapawlay, ilalom gihapon mo sa authority sa simbahang Katoliko. So where is Protestantism there? Asa ang mithi nga gipakigbisugan ni Martin Luther kaniadto mga higala nga to fight, to protest against the Roman Catholicism? Walay nahitabo. Kay og napoy mamatay mo ato pong minteryo, makikistorya po mo sa patay. So walay nahitabo. Pareho ra gihapon sa Roman Catholicism. Di ba? So kay padayon ta mga kaigsonan. Kato ilustrasyon lang to, ako lang ipasabot ninyo. Unsay nagakahitabo nga kalibog sa atong panahon karon. So the beginning of the conflict mga higala was confusion. Malipay si Satanas kung magkalibog-libog na ang mga tao. Malibog na ang mga tao. Tanawar ko sa himo po ni Satanas. Ang Christmas kaniadto dili selebrahon kay mao na. Karon pwede na selebrahon. Grabing libog sa kalibutan karon. Sunod ani Valentine's Day na pod. Perti yung libugas kalibutan karon. Lipay kay si Satanas niya na. Okay? Now, ato makit-an mga pinangga ko mga kaigsuonan sa rebellion in heaven. Tungod sa iyang merchandise gibalik-balik ni Satanas pag-convincer ang mga manulunda sa langit. The record said, 1/3 of the stars out of the skies and flung them to the earth. Dunay ang iyang ikog mga kaigsuonan misapopo. The devil was the dragon. Sa 7:9 Revelation 7:9, 12:9, I'm sorry. Siya ang dragon mga kaigsunan. Si Satanas, ang karaang serpente, may gitawag og dragon. Ang iyang ikog bisapupo sa 1/3 part of the angelic host in heaven. So 1/3 ang nituo niya. 1/3. So sa ato pagamay ra gyud ang maluwas, ang di maluwas no. Kaysa kadaghan-daghang manulunda sa langit, 2/3 man ang nahabilin, 1/3 ang niuban ni Satanas. So ni samot akong pagtuo nga dili tinuod nga mas daghan ang malaglag kaysa maluwas. Yeah. Sa pagpaningkamot ni si Lucifer mga higala nga iyang ilugon ang authority sa Dios, iyang ilugon ang trono sa Dios dito sa kalangitan, nang tisok siya og mga doubt sa mga manulunda. Confusion, may tungod sa hustisya, may tungod sa langit ng pangagamhanan sa Dios. Iyang gibunghugan ng mga tao nga we are not free. If ever it's true that you are free, you have to decide now either you come to me or not. So mga pinangga ko mga kaigsunan, itudluan pa yun sila ni Lucifer to don't accept the 10 commandments, because the devil was against the character of God. He was assassinating the character of the Lord, and the character of the Lord was manifested
by the Ten Commandments. So ang Ten Commandments gi-reject ni Lucifer dito sa langit. Iyang gi subasta ang balaod mga higala. Kaya ang balaod bagod nagtudlo sa kinaiya sa Dios, niya man gi-assassinate ang kinaiya sa Dios. So iyang gi-reject ang Ten Commandments. Si Satanas mga pinangga ko mga kaigsunan, gitawag siya accuser of the brethren. Muna trabaho ni Satanas, masigig pamantay, magsigig pang-accuse, na ay mga muangkon nga Seventh-day Adventist ko, no? Magdadag mga magazine, mga picture, nga ilang giakusahan nga ang Presidente sa General Conference, amigo na daw kuno sa Santo Papa, nag-usa na. Di na lang kila pwede makiglamano ng ato ang mga presidente sa General Conference, ato mga leaders sa General Conference sa mga taga-Batikano. Sa ato pa, bawal na yun ang makiglamano. Sa man, hambugiro na yun kayo. Di na pwede magpa-picture kauban sa mga sa Santo Papa ang atong presidente sa Seventh-day Adventist Church worldwide. Mga higala ka na nga isyo, iakusar na, kimuan nagdako kay akusasyon sa mga offshoots sa Seventh-day Adventist nga kuno ang leadership Babylonia na kay nagpakudak na, nagpa-picture na kauban sa Santo Papa. Maunit trabaho ni Satanas, accuser mga higala. Sigig pang-accuse, sigig pang-accuse. Adi mo maluwas kay mauni mauna. Kamu LCM supporter mo, mauni mauna. So, grabing akusasyon mga higala. Ilang gi-reject ang mahigugmaong gugma sa Dios, maghigugmaong pagtawag sa Dios nga maoy mo bag-o sa ato ang attitude. Sa Bisaya ng attitude. Sa ato mga pagpanglantaw, batasan kinaiya. Hangtod ni abot mga higala kanang rebellion sa langit. Nahimong open conflict nga diin ang matag manulunda na karon should have to make their own decision. Magpili mo o asa mo pabor. In the last days mga higala, the same. In our time today, the same. You have to choose Satan or Christ, Sabbath or Sunday. There are two Sabbaths. The Sabbath of Jesus Christ and the Sabbath of the Roman Catholic Church. So magpili mo asa ni nga Sabbath. Ang Roman Catholic Church muangko na sila nga that Sunday is the Sabbath day. That's why moingon ang Roman Catholic ubang mga pare magmisa, Happy Holy Sabbath. Because they know that their Sabbath is not holy. That's why ilag yung i-emphasize, Happy Holy Sabbath. Kay kabalo sila ng ilang Sabbath dili holy. Pero sa mga katawhan sa Dios, diretso ra dayon og Sabbath Shalom. Sa ato pod Happy Sabbath. Wala na ipaglitok og holy because the Sabbath itself is already holy. Kanang iyahang adlaw ipapalay mismo sa Dios, balaan kana mga kaigsunan. So, ang rebellion mga kaigsunan sa langit naghagit kanila sa pagpili, the same sa atong panahon karon nga dinhi sa yuta nagpadayon ang conflict. Si Satanas gilabay sa yuta nga dili piang, dili angol. So nagpadayon sa dinhi nga aktibo. Naningkamot siya, man siya bawat sa langit, so yung ipaningkamutan karon, person to person, kada tao, sama kanimo kanako, iyang tintalon nga mo rebelde batok sa Dios. There are only two sides for you to choose in the last days. Ayaw na pagpili og asa ka padulong, sa Katoliko ba, sa Iglesia ni Cristo ba, sa Protestante ba, sa Baptist ba, sa Seventh-day Adventist ba? No. Magpili lang ka sa duha, Kristo or Satanas. Pagpili lang. Sabado, Domingo, pagpili lang. Mukaog baboy, dili mukaog baboy. Pagpili lang. Anong duha mga kaigsunan? Kaya sultihan ta mo. Kung mo pili mo kan Jesus Christ, musugot mo sa dili,
himuon mo ni Jesus Christ nga iipon siyang mga katawhan o ang iyang mga katawhan mao ning nag-inusarang pundok nga nagpaabot siyang pagbalik the Seventh-day Adventist Church nga gidumala sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalag mga pinangga ko mga kaigsoon, the conflict is still going on and we need to make our choice. Sa Story of Redemption, page 17, alang sa kasayuran, the great God could at once have hurled this arch deceiver from heaven. But this was not his purpose. He would give the rebellions an equal chance to measure strength and might with his own Son and his loyal angels. In this battle, every angel would choose his own side and be manifested to all. If God had exercised his power to punish this chief rebel, disaffected angels would not have been manifested. Hence, God took another course, for he would manifest distinctly to all the heavenly host his justice and his judgment. Ang dakong Dios matud pa, kung iya panuntang gihipos dayon kining mangingilad gikan pa dito sa langit, dili na mo yung toyo. Di na mo yung purpose. Tagaan niya ang rebuilding manulunda equal chance. Sa pagsukod siyang kusog, batok sa kusog siyang kagulingong bugtong anak na mao si Jesus Christ, kauban siya mga loyal angels. Tagaan niya equal patas nga laaway mga higala para ang mga manulunda makahimo silang pagpili. Niini nga gubat ang mga marulunda kila mo pili og kang kinsa sila nga side. The same sa atong panahon karon. We need to exercise also our choice. We need to exercise our choice. Og asa po ta mo laban, asa ta mo pabor. Christ or Satan. Abi ninyo mga kaigsuonan, ang rebellion din sa langit sa Genesis 3:11, and he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" Ingon ang Dios, asa mo Adan iba na nago biginon ano man hubo mi. Sabi kay ingon yung hubo mo, nagkaon di mo no sa bungas kay nga kung giingon dili mo magkaon. Ay mga higalag kaigsunan. Mao nay nagakahitabo sa mga marulunda sa langit. Gilalang sila sa Dios with power to choose freely. Like Adam and Eve, gihimo po nga doon na po'y freedom of choice. They exercise that freedom. Gitagaan niya og simple order not to eat. Dili mo kaon sa bunga sa kahoy nga nagaturok sa taliwala sa tanaman sa Eden. Pero ning kaon gyud sila because they exercise their freedom of choice. Sa ato pud karon mga kaigsunan, when God said, ay mo kaog baboy, it's your choice to eat or not to eat. Kung magsakit inyong tuod, perti yung kaon og baboy, problema na ninyo, kaya that is your choice. That is your choice. Kung mga matay tag sayo, tungod kaya na to ang pinga tong panglawas, that is our choice. Nini nga tong kalibutan nga tong gipuy-an karon mga igala, the devil is trying to implant doubt to each of us. Ngani ka matag isa ka nato nagatisok og binhi sa pagduda si Lucifer. Og kana nga pagduda will result to disobey God. Abi ninyo, kinsay nagpasulod ni Lucifer sa yuta sa planet Earth. Ka-remember mo nga si Adan og si Eva giingnan sa Dios nga kamoy magbuot sa tibuok naong sa yuta, tanan pagbulutan ihatag nako ninyo. So ang nagbuot sa tibuok naong sa yuta og kinsay mo puto o kinsay mo sulod, si Adan og si Eva. O sige mo nila og Eva, gipasulod si Lucifer. Mo lagi na sometimes we don't want to let the devil enter into our house. Magpa-blessing sa balay, kaya para kuno walay yawa, pero panahon sa kalag-kalag, panahon sa All Saints Day, All Souls Day, nanggi maskara ang mga kaigsuonan sa ilang balay og yawa-yawa nga di man kaha pasudlon si Lucifer sa inyong balay.
Di kuno nila pasudlon si Lucifer sa ilang balay, pero ilang balay doon ay baraha, doon ay mahjong, doon ay salidang sinumbagay, doon ay salidang boxing, doon ay salidang uwag-uwag, doon ay salidang kinalibutanon, pastilan. Unya, pasultihon, dili mi mosugot si Satanas mosulod sa among balay. Nyaw sa inyong gihimo, gipasulod mang gihapon ninyo, mamalikas, mag-istoryag binasto sa sulod sa balay, the same, gipasulod ninyo si Lucifer sa inyong balay. Satanas na di ay. Until ang matag usa kanato mabiktima sa sala, and someday Roma 3:23 mubayad ta sa atong mga sala. Di ba? Mao na ang nagakahitabo. Pero ang gugma sa Dios, mga kigsunan, nagpabilin sukat pa sa tanaman sa Eden, even before the Garden of Eden. Ang gugma sa Dios, iyan ang giladlad para kanimo kanako. 1 John 4:10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Mao ni gugma, matod pa ni Sanuan. Dili tungod kay higugma ta sa Dios. Apan tungod kay ang Dios na higugma kanato o nagpadala siyang bugtong anak para pag mahimong tabong sa atong mga sala. Sawa pagani mga kigsunan, nakasala siya danog si iba. Giihaw na daan ang kordero sa Dios. Revelation 3:18, yeah. Namatay na ang kordero sa Dios. Sa Genesis 3:16 gi-announce ng daan human nakasala siya danog si iba nga doon ay Kristong magpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Dili tungod kay napugos ang Dios. It was the choice of God to die on the cross of Calvary for you. That was the choice. Asi si Satanas naghimo iyang nag-exercise siya siyang freedom of choice. Gipilit niya pag-imbento og sala. Ang mga 1/3 sa mga manlulunda, ilang gigamit ilang freedom of choice, dipili sila kauban kang Lucifer. Ang the rest of 2/3 angelicos in heaven, nag-exercise ilang freedom of choice, dipili silang pabilin sa kiliran sa Dios. Si Adan og si iba pod, gihimo po nila ng freedom of choice. Nagpakasala sila. Si Kristo pod, ang bantugang Diyos sa langit, nag-exercise po siya siyang freedom of choice. Imagine that, as what I have told you, there are thousands and billions of galaxies on the planet. I'm sorry, not the planet. On the space. Pertindaghan ng galaxy sa kawanangan mga higala. Usa sa mga galaxies is the Milky Way, where the Earth is there. So meaning, kung tanawon sa tubangan sa Dios, kung ikaw ang Dios, mura ragyong utitod ang kinigidakon sa planet Earth. Muna giingon ni Sister Ellen White, it's but an atom in the universe, ang planet Earth. Mura lag atom. Sa may atom, 1 millimeter divided by 1,000, muna atom. So inana lang kadaka sa pananaw sa Dios ang planet Earth. So, unsa man laglago ni ng tibok planet Earth, walaon na niyang tanang tao nga nagpuyo sa planet Earth. That was the choice. Muna mga pangutana po sa Dios. Pero naghimo siya iyang choice, iyang gi-exercise iyang freedom of choice, bisag unsa kagamay sa kalibutan nga planet Earth, mianhi siya ron magpakamatay para kanimo kanako. Muna ningon si Salmista David, what is in man? Unsa may nas tawo nga nagpakamatay man kaniya? So muna pangutana karon, unsa tubag gibuhat ang tao lower than Elohim. Gibuhat ang tao lower than God. So sa ato pa, that is how Jesus Christ loved you. He loves you so much. So, mo na giingon mga kigsunan, gipili niya ang Kalbaryo para kanimo og kanako. Iyang gipili ang pagpakamatay sa cross para kanimo og kanako. Ang tanang butang si Kristo naghimo. Siya ang maglalalang, pero siya ang nagpakatao mga kaigsunan. Siya ang misuong sa kalisdanan para kanimo og kanako. Gitintal siya dito sa kaningawan, pero wala siya magpatintal. Iyang gidawat ang kamatayon sa krus. Ang iyang pagkamatarong wala mabubulingi. Wala niya gigip up iyang pagkamatarong, iyang gugma nagpabilin para kanimo. He was even willing to suffer for us in our sins. Namatay siya.
Gipili niyang mamatay. Gipili niyang mabanhaw para kanimo kanako. O karon usa siya ka battle tested nga manluluwas. Proven Lord God and Savior. Siya ang nagamahal kanimo karon. Siya ang nagapalangga kanimo. Siya ang nagaamuma kanimo hangtod sa kangturan. Busa kining conflict na to karon mga kaigsunan sa Hebrews 7:25. Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Siya mga kaigsunan, makahimo siya sa pagluwas kanimo kanako. Siya ang angayan kumpleto nga nagaluwas kanimo. Siya naga-intercede. Siya ang nagapataliwala kanimo o kanako ngadto sa langit ng puloy-anan. Busa mga kaigsunan, when temptations assail you, matod pa ni Sister White, when care, perplexity, and darkness seem to surround your soul, look to the place where you last saw the light. Rest in Christ's love and under His protecting care. When sin struggles for the mastery of the heart, then when guilt oppresses the soul and burdens the conscience, when unbelief clouds the mind, remember that Christ's grace is sufficient to subdue sin and banish the darkness. Entering into communion with the Savior, we enter the region of peace. Matod pa sa diha nga ang temptation mo tubo, ang kabalaka, kalisdanan, kangitngit, mulinis palibot sa imong kalag, palihog tanaw balik, kung kanus-an nimo diin nimo katapusan nakitaan ang kahayag. Pahuway diha kang Kristo, sa gugma ni Kristo, diha as ilalom siyang gugma nga nagaproteher kanimo, sa diha nga magkig layog ka sa sala, diha sa imong kasing-kasing, sa diha nga ang guilt muipit sa imuhang kalag, ang lulan mo pabugat sa imong konsensya, sa diha ang pagkadili matinuon, mungit-ngit sa imuhang mga pananaw, hinumdumi nga dunay Kristo, dunay nga magahatag kanimo grasya, nga paigo, nga mulamoy nining tanan, nining sala, nga may tinubdan sa kagulanan, mawagtang sa kangitngit, may musulod sa pagpakighuusa kanimo, ngadto sa manluluwas, o ngadto sa pagkamalinawon kauban kan Jesus Christ. Maygala, sorry, wala tayo oras. Siyong tanan, kamong tanan naminaw karon sa northern part of Davao. Makita tayo yung tanan dari sa Duhali Seventh Adventist Church, Duhali, Davao del Norte. Okay, thank you very much. God bless you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Wala mag-iuras, ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga may atong great provider, ako sabi niyong kapamilya, o nimong ulipon sa pagwalis may balita. Pastor Israel Villaver I, magayon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.